abusive experience, hindi talaga makatao. Anong masasabi mo sa mga taong nagpupursige para sa pamilya nila? Para hindi nila maranasan yung naranasan kong hirap. Para hindi sila maghirap at may pamana ko. Okay. Sa mga nagsasabi ng ganyan, okay naman yan. Pero pag sinabi mo ipapamana mo yung success mo, sa either sa pamilya mo, anak mo, nagka-handle ka ng business, okay yan. Pero very subjective yan eh. Yes, wag mong iparanas yung hirap na naranasan mo dun sa journey mo, sa success mo. Pero may mga part din na kailangan nilang maranasan para at least alam nila kung ano yung mga challenges na tatahakin nila dun sa journey nila. Yung mga pagsubok na hindi mo pwedeng iparanas sa kanila is like yung abusive experience na dinanas mo, trauma, at yung mga bagay na hindi talaga makatao. Tsaka yung maltreatment, yung bata ka pa. Yan yung mga bagay na dapat talaga na hindi natin ipaparanas sa pamilya natin o sa mga anak natin. Pero yung success na ginawa mo, yung tayo ko ng business, pwede mo ipamana yan. Pero at the same time, they need your guidance. Kailangan nilang ma-experience din yung journey at yung process na ginawa mo bago ka napunta doon sa success na yun. May mga bagay kasi na nag-business ka, syempre mararanasan mo yung failure, rejection, neglection. Yan yung mga bagay na mararanasan mo, lalo na not personally but in terms of business na rin. Yan yung mga kailangan mong iparanas din or kailangan matutunan paano i-overcome ng mga pag-iiwanan mo nito. Ay hindi mo na pwedeng ibigay yan ng basta-basta lang. Kailangan mo talaga iparanas is paano mo na-gain yung success mo, what are the challenges, what are the sacrifices, at what are the failure and lesson they able to learn. Yan yung mga bagay na kailangan nilang maranasan. For example, ibigay mo yan, kunyari sa anak mo o sa pamilya mo, o nak, ito na yung success ko. Ipapamana ko na sa'yo without any experience na naranasan nila doon sa naging journey mo. Pag nawala ka, siguro ikaw pa yung sisisihin nila. Kasi hindi mo sila tinuruan kung paano i-handle yung business mo, paano mo na-overcome yung success mo. Kasi they have no knowledge. So at the same time, kung gusto mo ipamana talaga sa kanila yan, guide them kung ano yung mga naranasan mo dyan sa journey mo. Para at least handa sila, ma-anticipate nila kung ano yung dapat nilang gawin, ano yung mga kailangan nilang ma-overcome. At the same time, what are the alternative solution to make? Para at least sabihin na natin wala ka or sabihin na natin mamatay ka, pero at least they are fully equipped kung ano yung nararanasan nila. Handa na sila paano i-handle yung mga ganitong bagay, which is maging consistent yung success na naitayo mo para sa kanila. Tsaka para sa advice ko rin sa mga anak or sa mga napag-iiwanan ng mga nag-struggle na tao na success nila, kung kayo mapag-iiwanan, please magpaturo kayo paano na-overcome yung mga ganyan success, ano yung mga naging problema, ano yung mga naging solusyon, diba? Tsaka advice ko lang din, sa nagka-problema tayo, personal or sa business, huwag tayo mag-focus sa problema. Huwag natin tenggahan sa problema. Mag-focus tayo lagi on the alternative solution. Kasi kung mag-focus ka sa problema, hindi makakapag-regenerate yan ng solution. Kailangan, pag may problema, kailangan solusyonan mo, kilusan mo kung ano yung mga pwedeng gawin para ma-overcome mo yung problema. So yun yung mga may advice ko sa inyo, kasi lalo na kung may ipapamana sa inyo, sana alagaan nyo kung ano yung success na naabot yung nagpamana sa iyo, yung ama mo, nagtrabaho ng matagal para lang dito, para may-provide. Please, huwag natin hayaang bumagsak o masira. Magpa-mentor kayo sa kanila, ano yung mga kailangan gawin. Kasi in time, kayo din ang magmamanage yan. Kung may advocacy ang business nyo, like yung mga makatulong sa ibang tao, makapag-motivate, same thing din na i-relay nyo rin yan pagdating ng panahon. So yun lang, kung may mga challenges tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Lahat yan may solusyon. Kailangan willing ka na solusyonan yan, whatever it takes. Mga ka-dreamers, kung may natutunan po kayo sa content natin ngayon at nagustuhan nyo, at na-motivate kayo, please follow and subscribe for more upcoming motivational videos. Pa-share na po para makapag-motivate na rin tayo sa iba. Thank you and God bless!